professor pinaulit ang quiz ng mga estudyante dahil mali daw siya sa pagtuturo. Mahirap ba? First quiz. Makonstruct. Makinig kayo sa akin ha. Makinig muna, buong tenga, saglit ng 5 minutes. O makinig ha, kakausapin ko kayo bilang ano. Huyan nyo na lang ha. Hindi ko na muna re-record to, no? Hindi ko na re-record to, medyo mababa. Na, inaamin ko hindi ako perfectong prof. Diba? Kasi kung perfecto ako, di ganito grade. Sabihan nyo rin ako. Prof, parang medyo mabilis. Parang kulang sa example. Pwede nyo ako sabihan ng ganun. Ano lang, bilang kuya nyo, sinasabihan ko kayo na ano, mas pagbutihan natin, magtulungan tayo. Pag may hindi kayo maintindihan, nandito ako. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa isang professor na humakot ngayon ng million views sa TikTok. Sino nga ba talaga ang may kasalanan kapag bumagsak ang estudyante sa klase? Ang teacher ba o ang estudyante mismo? Responsibilidad ba talaga ng teacher ang grades ng kanyang estudyante? O sadyang may mga estudyante lang na katulad mong walang hiyang, walang ganang mag-aral? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Ang lalaki sa video ay kinilala na si Paul Cedric David, isang professor sa pamantasang lungsod ng Maynila at isa din siyang public servant. In-upload niya itong video sa kanyang TikTok with the username @prof.paul na sa ngayon ay naka-receive na ng more than 1 million views at the time of recording this video. Now, let me give you a little bit of highlights sa video na to para naman updated kang masaka. Now, this is a 1 minute and 25 second video of Prof. Paul talking sa kanyang mga estudyante. Nakaka-take lang ng kanilang first quiz on his first subject. Mahirap ba? First quiz. Sagot naman ng kanyang mga students, at dito niya grinab ang buong atensyon ng klase. Makinig kayo sa akin ha. Makinig muna, buong tenga, saglit ng 5 minutes. Sa part na to, unang sinabi ni Prof. Paul na Kakausapin ko kayo bilang ano. Huyan nyo na lang ha. Hindi ko na muna re-record to, no? Hindi ko na re-record to, medyo mababa. he also said at inamin niya na he isn't a perfect professor. Inaamin ko hindi ako perfectong prof. Diba? Kasi kung perfecto ako, di ganito grade. Kasi naniniwala ako 90% ng grade ng estudyante galing sa prof. So kung ganito yung napakita nyo, ibig sabihin, may mali rin ako. So ina-acknowledge ko yun na may mali rin ako. Hindi naman ako perfecto. At kung sino man sa klase niya ang may suggestion, ay ini-encourage at ina-assure niya ito na magsabi lang. Sabihan nyo rin ako, prof, parang medyo mabilis. Parang kulang sa example. Pwede nyo ako sabihan ng ganun. Pwede kayo magtanong. Hindi ako galit ha. Sinasabihan ka na, hindi ako galit. Sabi pa ni Prof. Paul sa last part ng video, Sinasabihan ko kayo na mas pagbutihan natin. Magtulungan tayo. Pag may hindi kayo maintindihan, nandito ako. dahil dito, humakot ang video na to ng mga sentiments sa iba't ibang mga netizens. Tulad na lamang ng sinabi ng user na si Cheesesteak. Kung ganito lang lahat ng teacher, iwas pressure sa estudyante. Bukod dito, nag-viral din ang pangdudog show ng wife ni Prof. Paul na si Joy David, wherein gumawa siya ng video habang inaasar ang kanyang asawa sa nag-trending nitong mahirap ba ang first quiz video. Happy siya, Nagtitrending yung mahirap ba first quiz niya? Maririnig dito ang nakakahawa niyang tawa na may matching batok pa sa kanyang asawa. Tinanong rin nito kung ilan na ba daw ang followers niya ngayon, hanggang sa nagtawanan na lang silang dalawa. Ilan na followers mo? Hirit pa nito, Pero dami nagko-comment sa kanya doon. Sana daw, best prof ever. Or, I love I love this prof. now, in addition to that, napagalaman din na tax subject ang tinuturo ni Prof. Paul, which is his forte dahil revenue officer din siya sa BIR. Now, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation?
Number 1, education is not a one-way street. It's a two-way conversation between the teacher and the student. Naniniwala talaga ako na teamwork ang learning. Siyempre, malaki naman talaga ang participation ng teacher, pero kung hindi cooperative ang student, hindi din ito matututo. And that's also vice versa. Kahit na ang student ay willing matuto, kung ang teacher naman ay walang maituro, hindi rin gaganahang mag-aral ang bata. Remember, the teachers plant the seeds of knowledge, but it's the students who must water and nurture them to grow. Number 2, it's about how you feel while learning that truly matters. Generally, it's not really the facts ang matatandaan ng tao, but the feelings. Now, this is same with education. Hindi ba mas matatandaan mo yung pinagsamahan nyo ng teacher at mga classmates mo, yung biruan, yung iyakan, at yung tawanan, kaysa sa quiz na nasagutan mo or sa mga recitation na hindi mo nasagutan. Now, but what's important is when you get out of the room, meron kang baong wisdom. Pakiramdam mo na mas matalino ka kesa kahapon. Remember that the lessons that touch your emotions are the ones that shapes your character and stay with you throughout your life. Number 3, teaching is not a job, it is a calling. I really believe that teaching is more than just a profession. Now, this lesson is very close to my heart because I myself was raised by a teacher. Yes po, teacher po ang nanay ni Real Talk Darbs. And know that a teacher's role expands more than beyond the classroom. Naalala nyo ba na meron tayong mga teacher na natatakbuhan natin kahit hindi na tungkol sa lesson or sa school? At meron ding mga teacher na kaya tayong turuan more than what we can learn from the academics. Pero may mga taong hindi teacher by profession but can teach us more than what we need. Remember that being a teacher is more than just a profession. It's a lifelong commitment in nurturing the hearts and minds of their students. Real talk. I really believe that being a teacher requires not only academic achievements, but also character development. I would like to honor and appreciate all the teachers, especially the teachers like Prof. Paul. Hindi madali na aminin ng isang professional na hindi siya perpekto and open siya for questions dahil ang goal niya is to see his students to win and learn. Now, I truly believe na walang madaling subject. Now, I know, ng lahat ng yan, mapa-minor or major, may sariling difficulty yan. It really depends on the teacher, on how they would transfer the knowledge to the student. Now, I hope mabago ang mindset ng ibang teacher na mas magaling siya kapag madami ang bumabagsak sa subject niya. Remember that being a good teacher isn't measured on how many students fail, but by how many you inspired them to succeed. Failing a student should not be a mark of a teacher's success, but rather it should be the inspiration for improvement. Remember that there are people who are certified but not qualified, and there are people who are qualified but not certified. When I was lonely